I wanted to ask Sas, no, I saw Sas's post, and Uh-huh. and this is my reaction. No? I'm recognizing that yeah, this is really bad because yun ang ginawa ni Martin Romualdez. But there's Uh-huh. also a danger that people will throw the baby out with the bathwater and consider the whole Supreme Court as corrupt. If you look at the facts in the original case, only two justices yung tinawagan ni Martin Uh-huh. Romualdez. And in fact, the Supreme Court did not grant what he asked. What they were asking for was a reversal of the status quo ante order. Now, remember, two justices lang ang kausap. Assuming that this was a Supreme Court division, then Mm-mm. two justices still would not be enough because a division is five people. Mm-mm. So, if this was an en banc, hindi pa rin enough. So, instead, what the Supreme Court ordered was a remand to the Court of Appeals. What does Uh-huh. this mean? The Supreme Court kasi is not a trier of fact. Merong mga facts na inallege in the Supreme Court case that still need to be tested in trial. So, in order to do that, the Supreme Court remands this for trial. That's Mm-mm. why not all of the facts that were stated in the original decision were already established. I think Attorney Trixie, kung ako sa Supreme Court, they should issue something about this because this Yeah. is a New They're York court. it It is a New York, it is a, No, syempre no, may mga pa to, no? ganito. No, Eh kung gusto ganito. kong, That's not how it's ang going to mahirap work. kasi hanapin pa tong mga, yung paragraph 248-49, paragraph 245, paragraph 24246 na mga internal documents. Kasi nga actually, this decision is part kasi yung isa pasabwat nila Romualdez wanted this not to be made public. Well, this is a decision of decisions of any court are public. Unfortunately, a decision of a court with a different jurisdiction is not necessarily going to be findings of fact here. These are findings of fact in a particular case with a different jurisdiction. Oh my God! Anong meron? Ano na, kwentong barangay na ba? Oo. No! Oh my God! Matakaan yan. Na-excite ako. Ano meron? Oh my God! Potaka. Oh my God! Ano yan? Oh my God! Oh my God! Oh Ano my... yan? May bagong balita ba? Or info lang na pinadala sa'yo? Fuck. Girl. Oh my God. Ano? Oh, Naiihi na ako. Ano yan? oh my God. Oh my God. May follow-up pala yung sa Okada. Oh! Okay. Talaga? Yung sa May US? follow-up case? May follow-up case? May follow-up decision Oh. sa New York. Oh my God, girl. Oh my God. The Supreme Court has to answer this. Putang ina. Mukhang may ma-extradite, Okay. charot. Ganun ba? Girl. Huwag kang ganyan, malinis yan. Di ba nga, hindi niya hahayaan ng kongreso na maging ng korupsyon? Charot. Putang ina. Alam na ang laman ng heavy luggage. Oh. Ay, talaga? Grabe, parang ano to Parang yung... sa open na ang second season na ng Okada. Girl. Pero bakit na panahon? Bakit ngayon? Girl, hindi. Ito lang March 2025. At sa New York, ang decision ni Mary Kay Biscosel, United States District Judge. Shit. OMG. Oh my God. At nakalagay dito, UEC paid
$5 million directly to Supreme Court and appellate court justices. Oh, Shit. Ipopost kailan ko na nangyari yan? Kailan nangyari yung bayaran? July 2022. Si Gusmundo? Oh my God. Link, Oh be, my link, para ano. Ipopost ko and then Kabilis, nakaabang ako. Feeling ko kaya gumagantihan sila kay Gretchen Barreto dahil dyan yung sa Okada, di ba? Involved dyan si Tony Boy Cuangco. So, hindi yan. Labasan yung mga baho nila. Kaya ganyan yung ginagawa nila. So, meron din kasi ito si Gretchen na ginagawa na ganyan. Yung sabong na yan, illegal. So, yan yung daan nila na para gaganti kay Tony Boy. Wala silang ibang paraan eh. Totoo. Bersamin pa ang CJ noon, di ba? Opo. Si Bersamin pa yung CJ dati. Chief Justice. Ay, ilabas na yan. oh my God. Oh my God. Tangina. Ayan. Sige, habang pinaprocess ni Sas, yung kanyang pasabog. Ayan, anong tag dito, Grunge? Meron ka pang gustong idagdag sa chika Wala na mo? po, yun lang po. Finally, nakaakit na ako kasi tagal-tagal ko nang dapat na mag-comment about yung kay Lacson. Kaso nga lang, every time na nagla-live kasi papasok pa po ako, so hindi na ako nakakahabol yung pag mag-open ka na ng tindahan. So sabi ko, ay, tagal naman. So ngayon, finally. So Sabado. So congratulations. Ayan. Ingat-ingat, maraming salamat sa mga chismas for today. Ayan. Okay. Thank you. Hello, si Kaya. Hello, ako may nauna. Ikaw. Parang mawawala yung excitement kasi. May binabasa pa ni Sa, sige, hayaan mo siya. Para habang nagpo-post siya. Ayan. Kasi yung kanina, di ba si Dorgan, i-share ko lang yung conflicted and worries ko about dito sa how we are taking Nepal as an example on how to change things. And kasi yung nangyari sa Nepal, it's not exactly in the direction of how those Gen Z, quote unquote, mga protests wanted it, diba? And maraming chika na a lot of their Gen Z leaders are actually funded by yung groups funded by NED and USAID. So, spend daw ng $1 million sa Nepal yung mga groups na yan, specifically to train journalists. Galing to kay Nuri Vitache, to train journalists to accuse the government of corruption, training the Gen Z youth in political activism. And yung aim is yung regime change. After Nepal's leaders said they wanted to follow China's independent internet model. So, and marami pa, like yung Belt and Road connection with Nepal. And, may pattern eh. Kasi diba, if you actually see the map, yung mga issues yung mga countries na may mga issues, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, mga border nations sa China, yung inaano nga nila next up is Vietnam. So, para kasi si Haya ko ba nagsasalita? Si Haya? Si Haya. So, parang coordinated tong nangyayari sa mga katabi nating bansa. Funded tong mga, parang yung nangyari sa Hong Kong. Yung sa Indonesia, I think yung sa Indonesia mas organic yun eh. Mas organic yung sa Indonesia. Miss Joy, the problem is that they insert themselves into an organic na and then instigated further. Yung maganda sa Indonesia is hindi siya kino-co-op nila yung yung sa Indonesia na natigil eh, so hindi siya nag-escalate to the level of Nepal. Kasi yung Nepal, diba, sinunog nila yung parliament building nila, sinunog nila yung justice building nila. Sinunog nila mga Indonesians yung parliament nila. Hindi ata, yung whole parliament. Oh my God, girl. I just posted the relevant. Dun muna tayo. Pero si Haya, so naisip ko na rin yan eh, na although hindi ko ayokong kumbaga dinededma ko na yung possibility na talagang yung mga orchestrated yung mga yan, kumbaga may nagpapatakbo para magkagulo. Co-opted naman ang Laika, oo. Kasi and then also, ang problema kasi ng Nepal, mas mas vulnerable sila to be co-opted kasi wala naman talaga silang wala silang parang strong alternative. Tapos ang worry ko Mami Joey, kaya ko ayokong entertain yung ganyang kasi
At di ba, sino ba nagsimula nitong investigasyon na to? Di ba si BBM? Ayan na, sandali lang. Tumahimik muna kayo. Okay. Oh my God. Oh my God. In July 2022, UEC delivered heavy luggage filled with highly valuable Japanese ceramics to Romualdez and gave him an equity stake in a company controlled by UEC, which owns the land upon which the Okada Manila Casino sits. After the ceramics were given to Romualdez, he called Philippine Supreme Court justices to try to influence their decision-making. UEC also paid $5 million directly to Supreme Court and Appellate Court justices. The Philippine Supreme Court, on August 9, 2022, the Philippine Supreme Court remanded the status quo order case to the Court of Appeals. On September 2, 2022, UEC took back control of the Okada Manila Casino with the assistance of the Philippine Department of Justice and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Oh my God, sindikato. Parang sindikato. Core. Tama ba, Sas? Parang naging sindikato na yung ano natin. Girl, how much is $5 million US dollars? 250? Mga ganyan, 250 million. O 300. 280 million. Ang nakakaloka rito, parang kunaibans na ito ng iba't ibang sangay ng gobyerno natin mula sa Congress, mula sa Justices, Court of Appeals, papunta kay PAGCOR, papunta kay Justice Department DOJ. Nakakadiri. Nakakahiya. Nakakahiya to shit. Pagkatapos wala ka rin pakialam kay Martin Romualdez. Sabi ni Nika Gadi, wala kayong pakialam kay Martin Romualdez. Ayan. OMG. Kasi sabi niyo mga involved, di ba, pati PAGCOR, pati Department of Justice. Magiging sasper ka na naman, Sas. Sas, mukhang mapupunta ka na naman sa kabilang buhay. Diyos ko. Ano nyo na, ikunin nyo na yung mga information niyan para ma-repost. Oo. Isi-share ba o isi-save tas ano, ipopost? Kasi pag sinare lang, baka mamaya mawala na naman. Ito na. Actually, dinownload ko na yung decision. Diba? Nakakaloka, diba? Oo. Nakakahiya, Sas. Kasi parang gobyerno ng Pilipinas yung nagkunay. Actually, meron pang hindi ko pa lang natatapos basahin. Si Martin Romualdez, 'di ba may stake siya doon sa EEI, construction company 'yon. So apparently, sang damakmak yung government project ng EEI as a national infrastructure project. At si Martin Romualdez nag-divest lang siya July 2025. Pagkatapos hindi natin papansinin si Martin Romualdez. Talaga ba? Ayun. Anyway, pati Supreme Court ba? Oo, Supreme Court nga daw at saka Court of Appeals Justices. Sas, pahiramin ka na ng 9 lives ni Kiko Barsaga. Ayun. 21 kaya yung lives ni Sas? Where did Sas post it? Sabi ni Ma'am Malu. Sa ano po? Page niya, yung sa Sas Rogando Sasot. Ayan. Ayun lang. Tangina. Nepal na, wala nang pag-asa to, sabi ni Congo. Well, before you jump to whether Nepal, Indonesia, ganyan-ganyan, ang importante lumabas. Ang importante lumabas tayo. 'Di ba? If there is a rally, join a rally, join a you can actually show your protest in so many ways. Ayun, and let's see what's gonna happen. Ang importante kasi dito, we really have to show that we do not like this. Diba? We have to show that we do not like this. So yung sa Luneta Mi, parang ano yun, parang okay yun kasi nakikita kong mga nagsusulong yung mga rapper, yung mga fraternities like Triskelion, yung mga riders. So at least kasi yung mga ibang, alam mo, magaling talaga tong si Tambi yung ginawa niyang pagkup-kup sa mga kakamping, na sigurado niyang mahihirapan yung kumbaga yung united na alsahan or united na rally. Kasi ngayon kung sasama ka sa rally, makikita mo yung impeach Sara Duterte.
Di ba parang hindi ka na lang sasama. Pero so kung sasama kayo at lalabas kayo sa rally, piliin din po ninyo. Kasi pwede Sabi yung ni ibang rally, yung ibang rally diyan is baka mamaya pakana din lang ng ano, pakana nila igigisa si Sara, igigisa yung Diskaya. Hindi po yun. Ang samahan yung rally, yung igigisa yung mga gumawa ng kapalpakan sa budget. Kasi doon nagsimula lahat ng gulong yan, yung budget na binaboy. Correct. That made it possible para magkaroon ng flood control scam. Correct, oo. John Suwing, sabi ni John Suwing, hindi kaya magamit ng US as leverage versus PH Supreme Court para isway ang decisions nila. Especially yung ano, 'di ba? Kailan lumabas yung yung decision na yung dineclare na unconstitutional yung joint venture. 'Di ba? Tapos ninalify yung tripartite na agreement with Philippines, Vietnam, and China na exploration sa West Philippine Sea. Alam mo, oh my God. Possible. Ang dami ng hawak ng US sa ang dami ng alas ng US sa sa gobyernong to. Feeling ko, ito sabi kasi ni John, hindi kaya magamit yan. Feeling ko nagamit na. Doon sa favorable decision sa West Philippine Sea, ninalify yung tripartite, yung joint venture ng tri-party joint venture ng Philippines, China, and Vietnam. Ano yun yung 2023 decision? 2023 diba 2023 decision? Tinitingnan ko yung mga filing kasi pala, yung isa dyan sa mga sangkot, nag-motion na huwag i-public yung mga Sino nag-request na huwag i-public? Si Van der Sande. Di ba in-explain niya ni ate sa atin kung sino yan? Is that why SC is not acting upon the national issues? Nabanggit na yung name na yan, Sas, diba? Before noon, na-discuss na natin. Sheesh. So, hindi nakapublic yan sa US? Nakapublic. Naka-public. Pero may nagre-request daw na wag i-publicize. May party doon sa yung mga sensitive information. Oo. Pero Justice Sim, nakakaya pa din kasi, di ba? Kahit walang pangalan, alam mo na kung sino yung mga yan. Grabe, nanginginig ako, girl. Grabe, no? Nakakahiya. Nakakahiya kasi mismo yung gobyerno natin parang sindikato, parang corruption. Tangina. Talagang binaboy. Ay, nakakaloka. Ayun. Ang bababoy nila. Wala tayong kakampi kundi mga sarili natin, sabi ni Jumel. True. So true. Ayan. Hindi ko alam, Masas, kung magtutuloy-tuloy itong gantong sitwasyon ng gobyerno natin, kung halimbawa after nito, maupo pa rin is ka-align nila, yung mga taong hindi apektado ngayon, kumbaga kahit paano okay pa yung buhay, hindi naman apektado, ganyan-ganyan, eventually darating sa puntong aapektuhan na din sila. So I don't know kung worth bang kumilos na ngayon o kung talagang hintayin pa nating apektado na talaga lahat. Oo. Lalai. Yeah, malamang ginagamit nga tong details na to in order to control our Supreme Court. Kaya si Bersamin wala na rin pake no? Kaya si Bersamin talagang Tingnan mo kung sino yung mga ponente. Sino yung mga ponente ng Okada? Nung kaso ng Okada. Supreme.
Teka. Yung pumirma dun sa ano, no, August 10 na status quo ante. Mami Joey, discuss nyo daw, basahin daw natin, sabi ng ibang nagko-comment, kasi hindi raw nila nagigets. Di ba yung Delaware court decision, okay, isa sa mga facts na na-establish doon is that yung isa sa mga party ng case dun sa Okada, in order to get a favorable decision daw from their end, kasi totally different, yung kaso naman kasi nila is merger merger nung parang, it's a civil suit. Tapos parang they just want to settle, it's really more of a commercial civil case. In the course of litigation, merong mga material facts na na-establish. One of the material facts established sa Delaware court na yon is si Martin daw ay nakatanggap ng heavy luggage. Oo, nakatanggap ng heavy luggage. And Martin helped, parang called people in order to seek help, ganyan, ganon. So, yung help na yun is really to make a favorable decision favorable decision for Okada. Ngayon, nagkaroon ng litigation, similar parties, pero yung kaso is in New York. Okay? So, bribery yung ano talaga, yung isa sa mga na-establish nga is yung nagkaroon ng bribe. Si Martin, kinuha siya ng Okada, and para makuha siya ng Okada, kumbaga parang nangangailangan sila ng tao na tutulong sa kanila. Si Martin yon. Tapos si Martin, naka-receive siya ng heavy luggage, and supposedly, ito si Martin, yung tutulong, magtatawag para sa mga Supreme Court Justices. Another case, ito yung sa New York, ito yung sinasabi ni Sas. Dun sa case kasi na yon sa Delaware, hindi naman sinabi dun kung ano yung laman ng heavy luggage Sinabi lang na it's bribery. So, ibig sabihin, yung laman ng heavy luggage na yon is of some value. Ganon. It is of some value. So, kumbaga, parang huwag na tayo magtanga-tangahan, sabi ng korte, bribery ito, ganon. Bribery ang heavy luggage na yan. So, sa New York, yung pinakita ni Sas, basically, okay, ang laman noong heavy luggage is highly valuable ceramics to Romualdez. Okay? And stake in the company controlled by UEC. Ayan. So, binigyan siya ng mga ceramics na very, very expensive at saka ng stake sa UEC. Okay? After daw mabigay ng mga ceramics na yon, etong daw si Martin ay tinawagan ang mga Supreme Court Justices para i-influence ang mga decision in favor of UEC. Ayan. So ngayon, itong UEC na to, they paid $5 million directly to the Supreme Court and appellate justices. Ayan. Ang tanong, ilan ba yung Supreme Court justices doon? Tinitingnan ko, walang resolution kasi yung resolution kasi yung case. Hindi nakalagay kung sino yung nag-decide. Which is weird. First Division. Okay, First Division ng... Pakihanap nga guys, First Division, Supreme Court First Decision... Oh, wait. Who are the... Teka lang ha.
2022. Ang member are, ang sabi ni ChatGPT, noong 2022, ang Supreme Court First Division is composed of Kagiwa, Gerlan, Dimaampaw, at saka Inting. Ayan. Parang matunog yung Garland. O kasi ano siya, ombudsman, in the running siya. Oh. Oo. Okay, ano ko yung ano ha. First Division ng Supreme Court yung nag-decide noong August 2022. First Division ng Supreme Court ang nag-decide. So ngayon, yung First Division ng Supreme Court, okay, yung First Division ng Supreme Court ay eto siya. Ito. Announce the reorganization of its 3 division effective February 17. SC's first decision will be chaired by Associate Justice Benjamin Kagiwa and Associate Justices Samuel Gerlan, Jabar to hindi Japar, Dimaampaw, and Henry Jean Paul Inting. Ayan. Sas, ito yung ano, ito yung naglabas ng status ko ante. Ayan. Kagiwa abstained sa VP impeachment. Sa ngayon, hindi pa proven ang heavy luggage claim ni Romualdez sa korte. Ang Delaware Court ay hindi nagbigay ng specific performance sa 26 Capital, pero hindi na ito sinasabing pawang false ang lahat ng aligasyon. Ito ay usapin ng legal remedy at breach ng kontrata. Yan raw update, Ma'am Joey. Sinong nag-ano niyan? Sinong nagsabi? Ano ba? This is the latest. Hindi na to sa Delaware eh. New York na Hindi to. na sa Delaware. This is already in New York. Bakit hindi nyo mabasahin? Alam mo yung parang hindi pa updated. Akla, this is already a court document. So, all opinions are unnecessary. Ayan. Ayan na. Alam mo, nanlulumo ako dito. Diyos ko, nakakahiya. Iba na to eh. Hindi na siya Delaware eh. Well, ang ano doon is that yung findings ng yung established facts doon sa Delaware, bakit nagja-jive dito sa fact finding ng New York Court? 'Di ba? Ayun. Ayan lang. Anyway, siya si Haya, meron ka pang gustong i-share? Sira yung momentum sa medyo na-shock ako sa revelation, pero I don't know how anong i-follow ko dito kasi medyo out of topic eh. Sige lang, go lang. So continue ko lang yung points ko kanina na yung protest sa Nepal is heavily infiltrated. So that's why yung damage nila is very high. Yung sinunog pala sa Indonesia, Miss Joy, is regional parliament lang. Regional capital, yung capital mismo nila. At hindi lang yung capital parliament. Kasi yung movement sa Indonesia, probinsya-probinsya. Probinsya-probinsya siya. Ang weird lang kasi pati school sinunog nila. Pati hotels. So parang weird lang. So ang dami lang destroy na public infrastructure. Yet yung end result is that yung truly corrupt politicians nila are scot-free. Yung mga videos na shinare ng karamihan, yun nga yung weird eh. Kasi yung si Oli is from the Communist Party at close siya cozy siya kay President Xi. At yung finance minister naman nila, yung
yung maraming videos na sa river. Yung tinulak sa river. Yung hinulog. Vice President ng Communist Party ng ano. So parang may messaging dito, or parang anong klaseng coincidence to na tina-target niyo, or one example yung mga Communist Party ng Nepal, diba? So, and after that, wala silang clear plan on what they wanted to happen next. So, dinestroy nila yung economy nila that will probably take decades to fix. Kasi kung may instability, di ba, wala naman mag-iinda sa bayan nyo. So, I don't think we should use Nepal as an inspiration kung magpo-protest man tayo. Mas maganda ata yung Korea, di ba, napatalsik nila through pressure and peaceful protest. Pero I'm also consoling myself na siguro hindi tayo aabot sa level ng riots kasi we are still in line with the US eh. So, parang marami pang US sa atin, so hindi pa siguro tayo aabot niyan. So, yung call ko lang to action is that we should find a better solution or a direction to take this frustration. I think the goal is really to just go to the streets and tell kung ano man yung magiging result niyan or whatsoever. Let us see. Hindi ako fan nung parang, let's do a Nepal, let's do an Indonesia or something like. Let's do us. It's dangerous. Diba? Let's do us. Ano yung kaya natin gawin? Yeah, the instability that would result into it will hurt us more than yung sa protest natin. So, yung... Akit daw si Atty. Trixie yata to. So, at Atty. Trixie ba yan? Si Atty. Trixie yata. Sige, bibigyan ko si Atty. Trixie. So yung I really appreciate Kiko Barzaga no kasi not only he represents Gen Z but he is also an empowered kasi Filipino. So parang siguro dun tayo we should support more empowerment of people in the Congress. So for sure marami dyan takot lang magsalita, 'di ba? Kasi parang I don't know, I'm just trying to think or yung thought ang tawag nun, brainstorming kung how can we express our frustration without leading it into yung mga riots. Like, what form of civil disobedience can we express ourselves na hindi damaging sa public infrastructure or gano'n? Or kung local kasi Haya, sana yung nationwide lang na napagpapakita ng force na hindi nakatanggap-tanggap yung nangyayari. Hindi naman siya madugo. Kumbaga, parang protest rally lang. Tipon-tipon lang. Miss Laika, kasi a lot of the Gen Zs are saying, you've been protesting, wala namang nangyari. So, pinag-usapan namin to sa live namin sa TikTok eh, yung grassroots level of pressuring your representatives, so localize siya, yung empowering your fellow communities na i-pressure niyo yung mga representatives nyo. Otherwise, kung hindi, mag-a-abolish HOR talaga tayo. Tsaka, depende sa gusto. Sa akin sa totoo lang, depende sa gusto. Tsaka Miss Joy, nag-a-action na sila eh. Kasi alam mo, yung comments namin sa TikTok about Zaldico and Martin are being censored. Na na-account strike kami. When I post, yung very simple lang yung comment ko ha. Punta kayo sa Bicol, nandun yung bahay ni Zaldico. Na-account strike ako. And a lot of people have been messaging me na ganun din nangyari sa kanila. So, bakit daw si Hayap? Kung sinabi mo na naman punta kayo ng Bicol, nandun yung bahay ni Zaldico. So, ano nun? Parang Miss Joy, diba? Miss Laika. They are cleaning up the narrative na. They're trying to, parang, die down the conversation or yung mga names nila, connections and names nila. Kasi, the information war, dun, diba, yung kasi, diba, tignan nyo yung nangyari kay Rica, yung post ni Rica Paralejo. Ngayon lang niya nakita yung video ni VP Sara exposing the HOR. So how many more Filipinos have not seen the video or know the fact na VP Sara exposed it a year ago? Sino yun? Rica Paralejo. Ano sabi niya? Ngayon lang niya nakita yung video ni VP Sara at saka last year pa pala. Si Haya, maingay yung background ko, yung electric fan mo yata. Sino pala yun? Kaya Atty. Trix pala yun. Yung video ni Sara na sinasabi niyang si Zaldico at si Martin lang naman ang ng ganyan. Ngayon lang daw nakita ni Rica Paralejo. So ang ni Rica is, unong pa pala si Dabi ni Sara yan, ba't hindi invite si Sara para baka may alam siya. So medyo hindi ko alam kung ano yung ni Rica doon. Intention niya doon. Intention niya. Pero kung ngayon lang niya nakita, so there are many Filipinos who have not seen the video kasi control nila yung di ba? Pero tingin ko yung ngayon lang niya nakita, parang ang basa ko doon parang niya na yun, hindi lang siya nag-pay attention last.
So I want heads to roll talaga. Like I think a lot of Filipino wants heads to roll, 'di ba? If they can quickly send PRRD to the ICC, what's stopping us from making a lot of these individuals, not just yung sa HOR, but yung this whole pyramid of individuals connected sa flood control scam, the DPWH and all that. Like what's stopping? Sana yung mga may mga lawyers na ata nag-file ng case sa ombudsman, 'di ba? So can we fasten that parang we need more examples of people being accountable for their actions, hindi lang ng ito. Ako kasi ayaw na po frustrate ako kasi yung narrative ngayon na parang ang kinokondemn yung mga contractors lang. Tapos pag nagano ka na, pwede contractors, ba't hindi habulin yung mga taong gobyerno, lalo na yung mga may nakasuso yung kamay doon sa budget. Ay nako, ang mga DDS talaga mga pro-diskaya, pro-corrupt. Alam mo yung gano'n, yung parang Kaya ako na yung mga wag magtutok sa contractors kasi totoo naman yung sinabi ni Diskaya, barya yung sa kanila. Kung gano'ng kalaking nakuha nila, barya pa din yun. Mas malaki yung nakuha ng mga nasa gobyerno sa kanila nung mga ghost projects na yan. Ayan. Yung mga contractors are just enabled. Yung enablers yung dapat we should be attacking. At last point na lang, Miss Joy, kasi babala na din ako. Para mabigyan natin ng way si Attorney Trixie. Ayan. Short lang. Yung fear ko na naman kasi ngayon, because we are dragging this whole thing, mahilig sila mag-surprise attack, diba, itong administration na to. And then the VP Sara assassination, yung post ni attorney ni Badoy. Baka another smoke and mirrors na naman yan, and then we have another surprise. Diba? So yun lang yung fear ko. Thank you, everyone. Thank you. Sabi ni Jansu, what's stopping us, ate girl? Yung mga taong puro peaceful protest at prayer rally ang sagot sa lahat. Sabi ni Jansu. Ayan. Sandali lang. Si Haya minsan punta ko sa TikTok. Si Haya minsan punta ko sa TikTok. Okay pa ba yung TikTok nyo? Nila Uncle Ayan? Oo, nag-live kami recently. Oo. Medyo active kami. Dalawa ko sa inyo. Actually, parang ilang months na akong hindi nagbubukas ng TikTok para mag-isang taon na. Okay. Anyway, Attorney Trix, hello. Hi. Actually, what I wanted to ask Sas, I saw Sas's post. And this is my reaction. I'm recognizing that this is really bad because yung ang ginawa ni Martin Romualdez. But there's also a danger that people will throw the baby out with the bathwater and consider the whole Supreme Court as corrupt. If you look at the facts in the original case, only 2 justices yung tinawagan ni Martin Romualdez. And in fact, the Supreme Court did not grant what he asked. What they were asking for was a reversal of the status quo ante order. Now, remember 2 justices lang ang kausap. Assuming that this was a Supreme Court division, then 2 justices still would not be enough because a division is 5 people. So, if this was an en banc, hindi pa rin enough. So, instead, what the Supreme Court ordered was a remand to the Court of Appeals. What does this mean? The Supreme Court kasi is not a trier of fact. Merong mga facts na inallege in the Supreme Court case that still need to be tested in trial. So in order to do that, the Supreme Court remands this for trial. That's why not all of the facts that were stated in the original decision were already established. So binaba sa Court of Appeals, the Court of Appeals found facts to favor UEC. In other words, UEC was going to win anyway, pero nagbayad sila. So the Supreme Court, yung pag-remand dun sa Supreme Court noong August 9 ng kaso to the Court of Appeals, hindi ba yun yung kumbaga if they're going to pay according dito sa New York case, they pay 5 million directly to the Supreme Court and the appellate justices. So bibig sabihin paid directly to justices of the Supreme Court. Look at the decision. It was not paid to the Supreme Court. Kasi there's a big difference If you say they paid to the Supreme Court, all the justices are corrupt. And that's the danger. Kakampi natin ng Supreme Court, they ruled in favor of Inday. So, and I mean that we will be bashing the entire court. Yeah. Agree. Ibig ko sabihin, itong Supreme Court, di ba, 5 million directly to the Supreme Court and Appellate Court Justices. So, ibig sabihin, ang tinutukoy talaga nila dito is yung Supreme Court Justices na nagdesisyon doon sa status quo order case noong August 9. No. The payment was made to the justices na kausap ni Martin Romualdez.
Not necessarily part No, ng ano. not necessarily. That's why they did not. Look, the purpose of the bribe was to reverse the status quo ante order. So ano nangyari? Hindi nila nakuha. So what Martin Romualdez allegedly did was to go to the NBI and to the Games and Amusements Board. He got the GAB to issue an order saying na usurper itong si Kazuo Okada, and the NBI raided his office and padlocked it. UEC regained control right away. Not because of the Supreme Court decision, not even because of the later decision, but because of the NBI and the DOJ. GAB. Yeah, oo. I Yes, think, DOJ. I think Attorney Trixie, kung ako sa Supreme Court, they should issue something about this because this is a New York court. It is a New York, it is a, No, syempre may they pa to, no? ganito. No, Eh, kung gusto kong, that's not how it's ang going to mahirap work. kasi hanapin pa tong mga, yung paragraph 248-49, paragraph 245, paragraph 24246 na mga internal documents. Kasi nga, actually, this decision is part, kasi yung isa pa sa buwat nila, Romualdez, wanted this not to be made public. Well, this is a decision of decisions of any court are public. Unfortunately, a decision of a court with a different jurisdiction is not necessarily going to be findings of fact here. These are findings of fact in a particular case with a different jurisdiction. So, hindi yan mag-a-apply dito. In fact, you cannot even, you can use that to initiate an investigation. Pero to say that these are facts established here, hindi. So, ewan ko, I assume that as a matter of comms, yan si Daryl, as a matter of comms, siguro, you want them to issue a statement para mapalagay ang loob ninyo. Gets ko yan. Pero as a matter of procedure, the court will have to weigh that because these are not facts established here. As far as we are concerned, and because the Constitution says you are innocent until proven otherwise, then at least the very minimum should be to initiate an investigation. Now, politically, is this a good idea? Ako, I don't think so. Kasi aawayin natin, 3 branches na of government. We have been winning in the Supreme Court so far. Is this something that we have to be doing at this point? When the allegation was only made against 2 justices of the Supreme Court whom we cannot identify at this time. Diba? You're going to taint the entire Supreme Court when the only facts that were established were 2 justices allegedly called up by Martin Romualdez, whom even these decisions do not identify. So anong gagawin ng buong Supreme Court? Sasabihin nila, wala kaming kinalaman dyan. Eh hindi naman silang lahat ang concerned dyan. We don't even know if those 2 justices are still with the Supreme Court. Attorney Well, Trix, can't they ask the documents from the New York, kung sino tong mga justices na tinawagan? No, because these are courts. Okay, wait. That's not the way it goes. Because whatever the findings of the court, yan yung magiging public. But if these court records are sealed, then walang ganon. Besides, like I said, why would they initiate an action kung hindi sila yung involved? How many justices have retired since the initiation of the case? Diba? How many, so are you saying that the justices in this Supreme Court are the same justices that, still have the same 2 justices allegedly who received the bribes? In fact, the court in either Long Island or in New York did not conduct a finding of fact with regard to that particular one. They called this the facts of the case because they were alleged in the documents and nobody denied it. So, na-establish siya. Diba? Na-establish siya because nobody refuted these allegations. Not even the people that the court included. Kumbaga, not even the parties, neither of the parties refuted except for that part where they were saying documents lang yung binigay nila and not ito nga dito may may ceramics na eh. Pero in the original case, 'di ba, wala yung highly valuable. In fact, what they claimed, UEC claimed that they were
documents. Of course, BS yon, BS and a half. But it doesn't even say na ganon. Now, they say here that UEC directly made payment to Supreme Court and Appellate Court justices without identifying them. So, would the original case have actually identified them? And why would the Supreme Court nga move if none of them were actually involved? Well, ang masasabi ko lang is it's gonna be them versus what happened in New York. What happened? What happens in New York stays in New York. I get that. No, but kasi what is happening is that you're putting the burden on the justices when this is a finding made by a different court in a different jurisdiction where they were not heard. Diba? There is no due process. And they are by saying that they should issue a statement, you're putting the burden on the justices when nothing in fact has who is putting the burden on the justices? Why should they issue a statement? Well, that's just my recommendation because this is that's right. That's what I'm saying. I'm not giving them a burden, Attorney Trixie, but this is really, really bad. I get it. I get that. Exactly. So if they want, if hindi ko naman sila inaaway, I'm just posting what the New York judge decided. So it is up to them what they're gonna do with it. If you think that I should have not posted this because why in the Supreme Court, then I disagree with you. Hindi, of course not. I would never say that because that's public record. But the handling of this, we should not encourage any kind of to the Supreme Court, any kind of aspersions on the court, on the sitting court. Diba? Okay lang, ilabas natin yung documents na yan, and I have no complaint about that. But there's also a burden on our part to make sure that the facts are clear. Whatever is stated in the decision. Because the way I see the comments coming out is that they appear to be, how do you call this? Well, some people are misreading them. In which case, then the burden is on us also, for those who know, to be able to clarify that. And that's all I'm doing. I'm not saying that this should be that this should be kept quiet. That's impossible, and you should not even bother. Attorney Trix, in the past, whenever there are parang actions, public or otherwise, that would besmirch the reputation of the Supreme Court would take cognizance, di ba? Mag-clarify sila, magsasalita sila, magsasabi sila. I felt that because this is the front and center of corruption issues, especially nowadays, hindi ba mas prudent if Supreme Court is going to issue a statement above anything else? Of course, maybe for them to say what you are also saying, that in this case, we did what is incumbent upon us for that specific case, and kumbaga parang they make a statement the way that you are describing the situation on how they did their official functions. Kasi kumbaga yung sinasabi natin dito is that yung kumbaga if we're going to look at the case, ang sinasabi mo, di ba, Attorney Trixie, na kumbaga hindi naman kasi na-identify ko sino yung Supreme Court. Ngayon, yung Supreme Court, niremand nila yung kaso pabalik sa Court of Appeals, which is something that is not favorable to UEC in the first place. Okay. Ngayon, ang incumbent kay Martin Romualdez, according to this case, ang incumbent sa kanya na gawin in favor of UEC is to quote-unquote influence the decision of the Supreme Court, in which he probably failed because hindi nga niya nakuha yung desired decision ng Supreme Court but he did something else, which is to talk to the DOJ and the PAGCOR, in which yung actions ng mga yun yung naging favorable sa UEC. Tama ba? Tama po ba? Hindi ba dapat na, well, I just felt na parang hindi natin kailangang awayin yung Supreme Court. I agree with that. Na oo nga, dapat we're not jumping the gun here. Pero ayun, parang in the past naman yung Supreme Court, kapag ako na rin nabebesmirch yung reputation nila, they would try to clarify it
Oo, kasi cut out of the bag na rin naman eh. Ang interpretation dito ng tao, talagang magiging open to different interpretation. Ang ano dito ng tao is, may nabayaran sa Supreme Court. Kahit pa yung dalawang justices lang yan, ang ano yan is, nababayaran ng Supreme Court. So, Oo. dapat talaga magkaroon ng It's still part of their ranks, di ba? It's still part of their ranks. Tapos pati yung Court of Appeal na justice. Yan. So, yun lang. Yun lang yung inaano ko. I apologize, Sas, if there's something that I may have said that would have upset you. There's no intention to upset anybody here. And I'm not asking anybody to be quiet about it, but I would like to clarify certain facts that will that would be clearer for discussions. Oo. Ako, attorney, nag-gets ko na pwedeng gamit. Attorney Trix yung especially yung sa part na, of course, kasi nga, reading the words of the decision of the New York, reading the words of the decision there, parang i-assume mo it is the Supreme Court that was painful. But, of course, hindi nga siya. And then, at the same time, if hihimayin niya yung facts, hindi naman talaga nakuha ni Tambi yung gusto niya sa Supreme Court. Pero, nakuha niya yung gusto niya dun sa actions ng DOJ at saka ng PAGCOR. Yeah, but for me, it's not that kung nakuha niya o hindi. The mere fact that you actually called the Supreme Court in order to do something about this. I think the bottom line here is si Tambi ang may kasalanan. Agree. Hindi, not only that, Sas, it looks worse for him now. Kasi, di ba, nakuha na nila yung gusto nila using another method, using the NBI and the Games and Amusements Board, pero pinabayad pa rin niya yung mga niya. Kasi siya mismo hindi siya nagbayad. He got the client to pay. Do you understand? Meron pa siyang sarili niyang bayad. Kaya nga. So, yung binagsak sa kanya, dapat siya magbibigay nun sa mga justice. Tinanggap niya yon, yung ceramics. Tapos nagpabayad pa siya directly to the justices. So, anong equity stake? Meron pa siyang equity May stake. equity stake pa. So this is like ng putik. So ano lang to, Attorney Trixie, kakaupo pa lang niya bilang bilang House Speaker. Ako, Attorney, diba? Attorney, yung worry ko dito, kasi diba itong Congress ngayon sa Supreme Court, medyo may division na din. Baka, in the end, paggamit pa ito ng speaker para tirahin yung Supreme Court. Alam mo yun, yung parang tinawagan niya, pero ang ending, gagamitin niya pa para siraan yung Supreme Court. Para well, hindi niya magagamit kasi he has to. Kasi may implicate siya. Diba? How would he have known? Diba? I think ang punot, siya talagang puno dulo eh. Siya ang nagpresenta, natatawagan niya. Tapos siya ang nagbigay ng presyo, humingi siya ng ceramics. Kaya lang kasi parang ko dito, parang sisirain ko din kayo. Dami-damay. Alam mo yun? At nakakasad kasi pag ganun, talagang wala na tayong kapuhang branch ng government. Pero, hindi. We don't know kasi who those two justices are. So, kumbaga, hindi matatakot yung mga hindi involved. Yun ang basa ko, Di sila matatakot. Matakot dapat yung 20 putagis na tumanggap. Alam mo, Attorney Trixie, feeling ko hindi justices. Baka ang ginawa lang siguro ni Tambi is may pinakiusap sa Supreme Court. Ay, hindi malayong mangyari yun. Kasi, aminin, baka sinabi lang ng ating best friend, sabi lang niya, ito ang isa sa mga, malay ba na mga kapot sino yung mga justices? Estafa pa no? Kahit nga mga Pilipino, hindi nga nila kilala yung mga justices sa Supreme Court, mga hapon pa. Totoo. Aminin, hindi malayong ganun ang nangyari. At saka, they would never have met directly the justices kung yun ang gagawin nila. No. May ibang tatanggap yan, di ba? Feeling ko may pinakilala si Tambi na, ito pala si Emerald. Ito rin si Emerald. Malay ba naman hapon? Hapon yung mga kausap niya Oo. Di ba? Buta baka estafa pa pala ito. Kaloka to baka to. Diba? But it makes him look really like an awful person. Parang kadiri itong taong to.
True. Ayan. So, yeah, I think maganda nga rin yung warning ni Attorney Trix kasi I think the point is if our energy should focus on Tambi kasi siya talaga yung sigurado dito na talagang putang ina, baboy mo Diba? Siya talagang pinangalanan. Siya lang talagang pinangalanan. And I think, tama ang ating theory na hindi talaga Supreme Court justices pinamit. Kasi wala silang pangalan di dapat yun, exactly. Isa pa yun. Dapat binigyan ng pangalan, hindi ba? Ang malinaw lang kung sino ang tumanggap. I wouldn't put it past him. Siya din. Isipin mo. Oo. Actually, parang ganun yan. Baka, alam mo, feeling ko talaga may pinakilala kunwari na na justice. Or baka pwede rin sa parang, hindi, nakausap ko na, ganyan, pero wala naman nakausap. Ano ba hindi yun? kasi syempre yung USC, kasi ang malinaw dito sa narrative, si Romualdez ang link. Okay. So hindi nila kilala kung sino yung mga nandun, kaya nga sila nag-ano pa dun sa mga kaibigan ni Romualdez So wala silang kilala sa Supreme Court, wala silang At yung mga Hapon, wala naman silang kasamang lawyer or mga Pilipino nung kamit nila si Tambi. Feeling ko, ito si Tambi. Ito na si ito na si Joey. Si Maki. Umupa ng Ito po ang mga aminin. Totoo. Ganon ang nangyari niyan. Mas Kaya naniniwala ako sa senaryo mo. Attorney Trixie, hindi malayong ganito ang nangyari. Kasi malamang meet ang mga huwes. Hindi mo makikita nagkokopya sa labas. Hindi, totoo yan. They don't go out. They're not allowed to. Yung kumbaga, circumspect lang pwede. They can't just meet people with carrying heavy luggage, di ba? Hindi yan. Hindi. I'm pretty sure, kaya nag-gets ko na, Attorney Trixie, pasensya, mainit ang ulo ko. Nag-gets ko na, ang pagkatagpi-tagpi ng lahat. Baka malay mo, ang pinakilalang judge, yung palang leader ng ng DOJ. Baka taga-tingog. Aminin ninyo. Kasi nga, oo nga, baka USC paid $5 million directly to SC. Paano? Siyempre may pinakilala. Sino nagpakilala? Di si Tambi. Alam mo ka naman si Tambi na eto pala, pumunta talaga yung mga huwes. Siyempre, ang gagawin ni Tambi, mushi, this is Joey and Miss Laika, they are the judges. Grabe kayo. Ano mo, si Bisa, aminin mo, Attorney Trixie, hindi malayong hindi gawin yan, Kasi malay mo ng mga Hapon kung sino yung pinakilala sa kanila. Sa kasas, bakit dun sa report walang pangalan? Bakit si Tambi ang pangalan, pero dun sa report wala? Si Tambi lang pinakilala kasi si Tambi lang ang na-meet talaga ng mga Hapon. Uy, grabe yung comments. Natatawa ako. Ano ba? Kaya dapat yan talaga. Kasi kung talagang huwes yan, sasabihin talaga nila na binit namin itong huwes. Diba? Ito ang pangalan. Pero ang sinabi lang, paid directly. So kailangan natin malaman kung saan. Kasi baka mamaya talaga, feeling ko talaga pinamit lang ito na pinagpanggap ng huwes ng SC. Diba? Baka daw si Jam Magno. Kaya, pero ang tunay na action nangyari, ginawa ni Tambi, ang kinausap lang talaga niya ay DOJ, PAGCOR. So baka yung leader ng PAGCOR at DOJ ang pinamit niya. Ito ang aming mga huwes. Aminin. Pinagsuot ng robe, no? Yes. Actually, syempre, ang alam nila talaga, House Speaker. Alam mo naman na sabihin ng mga Hapon na niloloko sila ng House Speaker. Kasi hindi alam ng mga Hapon kung sino ang mga huwes, hindi nila kilala, ang lawyer lang nila ng Pilipino nakakilala. Walang kasamang mga Pilipino yung mga Hapon nung kasama nila sa Tambi. Siyempre, opportunity na to. Hindi. Actually, ganito, feeling ko, kapag hindi nag-react yung Supreme Court, malamang sa malamang, they do not really take it seriously. So, ibig sabihin, confident sila na wala silang... Na wala sa kanila. Nawala sa kanila.
kung hindi sila mag-aano. Girl, Diba? nung panahon nga ni PRD, ang sinabi nila sa The Hague, ang pinamit sa competent judicial authority. Oh, may ano, no? May pattern. May pattern. May behavioral pattern. Ano? Ang pinatawag pala, gender authority, punta ka dito, magsuot ka kunwari ng ano, parang Ng competent judicial authority. I may pattern yung dahil yung ICC nga naloka nila na pinamit. Baka dyan nga sila natuto eh. Baka dito kasi Ayan. 2022, di ba? Baka dyan pa sila natuto. May pattern na sinabi nila, naku, yung mga AFAM naman, yung mga foreigner, hindi nila alam kung sino ang mga competent judicial authority dito. Mga Japanese ang apang nakausap, no? Oo, mga Hapon. Walang kasamang Pinoy. Ano lang talaga sila? Sila lang, yung usually mga Hapon. Kaya baka nga mamaya walang tinawagan si Umade sa sa cellphone eh. Baka ganyan-ganyan na siya. Wait, I'm gonna call them. Oh, Jenna, sorry, pumunta ka na dito. Di ba ang mga Hapon, magtitik talaga yung words mo eh. Kasi ganun kataas yung ano nila. Oo. Anday kong mga puti, mga stories na, di ba? Oo, totoo yan. Pero aminin ninyo, Hapon yun, kayo ngayon hindi nyo kilala ang issue ng mga words ng Supreme Court. True. Mga Hapon pa ba? Diba? Mga Hapon pa. Ayun. So pwede ko bang anyway. sagutin, Joey, pwede ko bang sagutin si Christian Season? Go po. Okay. Asan yung comment niya? Please. Ayan. Pero paano nabago ang desisyon? Okay. Hindi na bago yung decision. In fact, when Tambi called, yung dalawang justices, feeling ko nangako sila na nangako tapos wala naman nangyari. Kasi syempre, hindi nila gagawin. They did not change the decision. In fact, nagulat silang lahat if you read the original decision. Nagulat sila, hindi na reverse yung status quo ante order. Instead, ito nga, nag-remand. Pag-remand kasi po, ang ibig sabihin niyan, the Supreme Court kasi does not try facts. Ang Supreme Court is yung questions of law lang. So pagka merong mga facts na hindi pa dumadaan sa trial and must be tested, they remand it to a trial court. In this case, the Court of Appeals. So the Court of Appeals conducted a trial. And then after the trial, dun sinoli sa UEC. Not because of the bribe, but because well-established naman yung claim ng UEC as compared kay Kazuo Okada. Kasi si Kazuo Okada was already removed from the corporation kahit dun pa sa Japan. Naghabol lang siya dito sa Okada Philippines kasi siya ang nag-establish nito, but it is still owned by UEC. So yun po, kaya sila nagbabayad because nagulat sila kung paano nakakuha nga itong si Okada, si Kazuo Okada, ng decision that put him back in charge. Umaandar na ang UEC. So yun. So feeling ka talaga niyan, chinika niya. Malaki yung possibility na gano'n. Chinika lang niya kasi walang mamimit yung mga Hapon. Otherwise, through Tambi. Kasi yun ang link eh. So, na-meet si Tambi because of Michelle Lazaro and sino yung isang lalaki? Basta nakakabarkada ni Tambi. Oo, yan. Ngayon, ang link nila sa supposedly justices ay si Tambi. So, sa madalit salita, lahat ng nangyari, from that moment, nabigyan siya ng valuable ceramics. Grabe yung ceramics, talaga nawiwindang. Tingin ko, Sas, mukhang walang na-meet talaga. Kaya yung decision din ng SC, hindi hindi na bago. Kasi wala naman yung influence. Sales stock lang yung posible na sales stock lang yun. Ay, kaya kung ano yung SC. Sinales stock niya. Sinales stock niya. Oo, kasi bago pa lang siya eh. Oo. Bago pa lang siya eh. So parang, bakit ka biglang etchos? Diba? Parang July? Etchos ka na sa amin. So wala pa siyang power masyado yan. So in-etchos niya ang mga Hapon. Tapos, dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, kinausap ang mga kabarkada executive.
Ang galing ng mga viewers kasi sabi ng isa dito, nabudol talaga yung mga Hapon. Totoo naman. Hindi kasi ang positively identified lang ng mga Hapon na minute nila with Is complete Tambi. name Oo. and complete name and even itinerary details of Tambi. Ay, si Tambi Ay, si lang. Tambi. Oo. Ay, si Tambi. So ibig sabihin, ano to? Oo. Pero yun nga, si Tambi, ayan ang ginawa ni Tambi. Okay? Yan ang ginawa ni Tambi. Tinawagan niya ang contact niya sa telepono niya. Not necessarily justice. Oo nga, no? Kasi telepono lang eh. Telepono lang, Attorney Trixie. Tinawagan lang niya. Malay mo, tinawagan niya si Kitty Chu. Kitty, gusto mo ba ng racket? Eh, syempre magtatagalog ka, di ba? Alam naman ang mga Hapon yung pinagsasabi mo. Tatagalog ka, or, diba? Kitty, gusto mo ba ng racket? O bakit HS. O, pumunta ka dito, magpresenta ka kunwari na huwes, umayos ka na itsura mo. Tapos pumunta. The justice So, meron lang, ang hindi alam ng mga Hapon, yung $5 million na yon is malamang napunta rin sa Tambi. Kaya yung resulta ng SC decision, wala nagbago. Kasi wala naman talagang na-influence sa SC. Yes. Ngayon, nung naloka yung mga Hapon, bakit walang nangyayari? Sandali lang ha, kung ginawa niya, ang DOJ. And si Altenco na yun, at saka si Boy. Malamang. So, kaya, sa madaling salita, mas may sense ito. Mas may no? Mas aminin, di ba? Kasi ang source lang dito ng korte ay yung mga Hapon. Kasi tinanong ang mga Hapon eh. Sinong na-meet mo? Identified ko na si Tambi. Walang mintis. Sabi nila, minute namin si Tambi, dali-dali namin. Pero, wala silang sinabi kung saan nila minute ang mga justices. Kaya feeling ko, ito yung mga pinakilala. correct. Kaya. Ayun. Attorney Trixie? Ayan yun, natatawa ako dun sa mga pangalan na lumilitaw dun sa comment section. Yung possible sa Super Justice, Tapos, yun nga, pero tama yung isang dito na as a lawyer, syempre ako, I'm not allowed to cast aspersions on the court. Totoo naman po yun. But that's not what that's not the purpose in coming up here. My purpose really was just to clarify. So I apologize if I came on too strong kanina. Apologize lang ako sa viewers mo. So, yun lang. It's okay, Attorney Trixie. Alam mo, hindi kami madamdamin dito. Hindi kami madamdamin dito. Gusto nga namin binabalahura kami. Pero ako kay Tambi, no? Anin yung mga sirami? Mahal yon. Baka feeling ko, kaya maghanap kayo ng mga auction na may mga binentang ancient Japanese ceramics. Oo. Girl, kaya niya yun. Aminin ninyo. And highly valuable ceramics, di ba? Oo, humanap kayo ng mga auction na ang mga in-auction ay highly valuable ceramics mula July 2023 onward. July 2022 onwards. Tapos tingnan nyo kung magkano yung nabenta. Kasi feeling ko itong mga ceramics na to, talaga to? These are like super ancient. Yung mga talagang halagang priceless. May mga sumpayan kaya sinumpa tayo. Alam mo yun? Yung mga banga-banga na may sumpa. Oo. Diyos be. Binigay nila sa atin Oo. Ang yaman ni Tambi, nakakainis. Sobrang yaman niya. That's why marami siyang friends ngayon. At it might be also why he feels he can buy anybody. Yeah. Ayun. Bakit hindi ako pinagtatangka ang bili ni Tambi? Hindi ka? Hindi ako pinagtatangka ang bili ni Tambi. Mukha ka rin mamahalin, hindi katulad ni Cham. Chatrot. Lalo na ngayon, nahugis bigas na yung mukha. Oo nga eh. Mukha ka na talagang expensive na. Hindi ka na ma-reach.
Baker baby! O, di Pero ba? wala rito sila Tio saka sila Rain. Pero nakakadiri yung pagtatanggol ni Gianbagno kay kay Tampi. Basta mo, nakakadiri parang superhimo. Hindi na kanya nasanay. Kaya syempre, bakit mo aawayan ang nagbibigay sa'yo ng 'di ba? Ayan. Anyway, siya. Attorney Trix, anything else you want to po? No, that's it. Matutulog na ako. Ang haba ng araw ko, grabe. Pumunta pa ako just to let you know, pumunta ako doon sa maliit na EDSA rally. Maliit, grabe. Ang sama ko. Yung rally ni Eric. Oo. Wala lang, lang ako, nakipag-usap sa mga tao, nagsalita. Kasi I really want, kumbaga, ma-encourage. Natutuwa ako kasi lumalabas ang mga tao. Excited lang ako that everybody seems to, merong mga plano, yung And by the way, maisog sa 21st. Ang maisog sa 21st, mamarcha sila sa papuntang Batasan. Yeah, oo. Yeah. Kasi I will be there. Yung, ayan, sige. So, 21 alam mo, may kwento ako nakakatawa. Kasi pag hindi umuulan, malapit na naman yung office sa bahay ko. Hindi na ako nagdadala ng kotse kasi ang mahal ng parking, saka ang hirap ng parking sa BGC. So, nag-aangkas ako. Nung nag-aangkas ako, biglang pinahinto yung Makati Avenue. Kasi may dadaan na, may wangwang, tapos may mga hagad na hinarang yung motor nila sa gitna ng daan. Alam mo, lahat ng mga riders, nagsigawan, may dadaan buhaya! May dadaan buhaya! So, yung mga tao talagang gising na ngayon, talagang galit sila. Kasi may dumaang wangwang tapos pinahinto, imbis na maguguna kami na na-istolbo pa, layo-layo pa ng wangwang, nakahinto na, tapos alam mo, sa galit nila, may dadaan buhaya, nagsisigawan. Yung mga di ba maraming riders pag umagi. Sigawan sila. Comedy. Ayos, ayun. Well, anyway, ayun na nga, sa 21, I hope you would able to, you'll join the march. Ayan. Ay, si Nick, hindi mo, nagsalita na ba si Nikki? Yan nga, siya na pagsasaraduhin ko ng tindahan. Ayan. Hello, Nick! Hello! Ang layo-layo na ng pinag-usapan. Hindi na medyo related na sasabihin ko, Joe. Hindi ko alam kung okay pa ba. Okay pa yan. Go. Ayan. Mag-thank you na tayo. Guys, mag-thank you na kayo kay Attorney Trixie. Ayan, patulugin na natin. Good night. Salamat. Good night, madam. Thank you, Attorney Trix. Thank you for joining and clarifying. Bye-bye. Thank you. Bye. Okay. Ay, sabihin ko lang, Mami Joey, natutuwa ako kasi nakasama ko si Sasa kasi attorney saka ikaw sa isang live. First time. Oo, no. Kayo yung mga hinahangaan ko, yung mga talagang sinusundan ko lagi. Kayong tatlo eh. So, happy ako. At least, di ba? Ayan. Hello, Nick. Nick, isa na muna. Hello! Ayan. Sige, kahit ano pa topic yan. Go! Okay. Nag-iisip lang ako kasi if ever maging successful tayo, and I really wish na, alam mo yun, na maalis tong mga buhaya sa pwesto, this could be the third time na mapapaalis natin ang isang president, let's say, and really hoping for that, na magkakaroon ng change. However, the past two, and even the third one, pag nangyari, they're all about corruption and plunder and all. I really hope na, sana yung pangatlong to, matuto na tayo, na hindi nang paulit-ulit. Sana alam natin kung ano gusto natin, para nakokontrol natin, para tayo naman sana ang may control. Yung ma-align tayong lahat sa kung anong gusto nating mangyari afterwards. Kahit, like what you said a while ago, Joey, what's important is people go out of the street today, whatever it is. Kaya lang sana, after that, and when we become successful, alam pa rin natin kung anong gusto natin. The only good thing today is that we have information. Yeah. Information is very much available. Hindi ka mukha nung time nung kay Marcos Sr. na alam mo yun, tapos nawala na lahat, sari-sari na yung information na napunta hanggang sa generation to generation, naging bayani siya na hindi natin maintindihan. Kaya nagkaroon na second chance si Marcos Jr., right? Because there was a misinformation out there. And I hope whatever information that we have today, sana matuto tayo. Sana hindi natin tumakalimutan. Kasi kung sa pangatlo, magkakaroon pa ng pang-apat, there's really something wrong with the mindset of the Filipinos. Medyo na yun. Kaya nga when we go out, we have to be very intentional na we are going out because we want to protest the system of corruption in the flood control projects. And doon mo palalakihin kasi yung system of corruption dyan sa flood control project, I'm pretty sure may iba't iba ring mga corruption, corruption na systematize na rin sa ibang mga
sa ibang mga processes. Maybe yung mga ibang DPWH na mga ganong etchos. Ang important is that paglalabas tayo, para talaga siya dapat doon. So that is why if people are not going to, let's say meron kayo mapupuntahang rally, and they are not going to call for accountability doon sa mga involved sa system of corruption sa flood control project. Like for example, red flag yung Jinggoy sa totoo lang Red flag yung Jinggoy. I mean, if you want to hold Jinggoy accountable, gusto siyang idemanda, by all, hindi ko kayo pipigilan dyan. Pero kung kunwari, lalabas kayo, magrarally kayo, pag isang intention nyo, si Jinggoy? Talaga ba? Si Jinggoy? Talaga? Malabo yun, di ba? Ibig sabihin, hindi talaga yan hindi talaga yan for accountability and transparency. Mas priority niyan yung yung selfish political interest nila, whatever that may be. Ang umiikot kasi ngayon is that if Bongbong Marcos is going to be, kung kunwari, this is going to be a huge mass movement, and everyone is gonna go on the street and protest and call for the resignation of Bongbong Marcos, of Martin Romualdez, at lahat ng mga involved dito. And we get successful. Yung mga kalaban kasi natin, yung ibang mga merong interest pa aside from really fixing the problem, thinking 2 steps ahead sila. They do not want Inday Sara to take over. They do not want Inday Sara to take over as the president kung sakali na magiging ganun yung So kaya we have to be very, very intentional. We have to be very, very careful. And when we go out, it has to be clear kung sino ang dapat managot dito. All DPWH officials na involved dito. Pagkatapos, of course, syempre aakyat yan hanggang presidente. And then yung mga tao dito sa Kongreso, sa legislature. And sa legislature, of course, ang talagang dapat managot dyan ay yung may control sa budget. Sino yun? Si Martin at saka si Saldico. Diba? Ayun, nagtataka si, ba't pa raw gising? Bakit gising pa kayo? Sabi ni Direk. Ito na, patulog na nga. Ayan na, sinasara na ni Yes, and last na lang, Joey, I really want to extend my gratitude sa platform mo, and you're actually really accepting kahit sino. And let's be patient with one another. Even the person a while ago na OFW, I'm also an OFW, and because maybe this is the only platform that he has. So it may be, he cannot control his emotions kasi he's really very high on his emotions. Yeah, that's all frustrations. Yes, kasi ang pinaka kasi namin as OFWs is to finally go home and have a job in there na hindi na namin kailangan umalis na away from our families. And fortunately and unfortunately, this was his only platform kanina. And I really want to thank you, Joey, for allowing him to voice out kahit na hindi maganda or ikakapahamak pa ng mo, but let's just be patient with each other. Everybody's on a high emotions right now, so and let's allow, and this is what we want, right, to allow everyone to voice out. So again, let's understand each other's emotions, pero wag tayong magpapa-confuse. So diretso lang kung ano lang ang goal natin, yun na dapat mangyari, and focus lang. So ayun, yun lang. And pwede na magsara ng tindahan. Ayan. Thank you. Ayan, at magla-last words na tayo. Go, At saka nga ni Miss Nick, ang taga niya nagantay. Oo, no? Interesting naman ang conversation. So again, thank you. Ilang beses siyang nadi-disconnect. Oo. Anyway, thank you. Good night. Thank you, Miss Nick. Ayan. Pag kasi Miss Nick ang nagsasara ng tindahan, dapat ang tawag natin mall. Kasi tunog social. Social magtindahan mo. Isasara niya na yung isasara na yung siyang. Ayan. Okay, sige. Good night. Nick. Ayan. Go Sas from the afterlife. Alam mo, at least alam na natin ang laman ng so heavy luggage, no? Tangin na. Ceramics pala. Di ba akala ko nung una cash In-underestimate. Kasi sa niya dadalhin yung cash. Okay. Kasi pag ceramic. Sa Shangri-La. Hindi, kasi konti yung halaga ng cash kasi pag karami. Kasi pag ceramics girl, sabihin nila, ano yan? Wala, nabili ko lang sa ganito. Tapos hindi, alam ng mga tao na ito pala yung Edo period na Japanese ceramics. Hindi ba? So ngayon, nung kinuha niya, feeling ko, itong ceramics na to,
feeling ko talaga in-auction to eh. Oo. Auction, no? In-auction yan. Baka sa Dubai. Bakit Dubai? Syempre. Ay, kasi doon ang maraming buyer. Di ba? Hindi, saka, kasi pag sa New York, naku, baka may mga Pilipino dito sa auction house. Oo. Pag sa Dubai, alam mo naman mga Pilipino nasa auction house. Hindi ba? So, feeling ko talaga yan. Dun yan. In-auction yan. Tapos, diretsong, Dubai open. Alin? Open ng what? Dubai kasi open daw doon. Feeling ko talaga sa Dubai yan in-auction. Kita mo matalino si Tambi, look at the brilliance. Humingi siya ng Japanese ceramics. Gusto ko, Daryl, meron tong dapat may may satire to. And then, humingi rin siya ng equity. So, untraceable. Walang cash, no? Equity. Walang cash. Wala siyang cash. So, pero bribe pa rin. Tapos, napagtagpi-tagpi ko na. Hindi nila nakita hindi in-identify ang justices. So, kasi pag titignan mo, paano makakausap ng mga Hapon ang alleged justices? Only through Tambilina. Ngayon, syempre, alangan namang katake ni Tambi ang mga huwes papuntang para imita mga Hapon. So, tinawagan niya ang kanyang 2 best friends. Uy, pumunta kayo dito. Para makakuha pa tayo ng extra 5. Aminin, may extra 5. Hindi ba? So, sa madalit salita, si Tambi ang punot dulo ng lahat. Si Tambi ang may kasalanan. At kailan pumunta si Bongbong sa US? 2023. Hindi, ngayong 2025. Ngayong 2025? Before, after election na, June? 2025? Oo, June yung sa tariff. Oo. Yung tinawag siya ni ng boss niya. Oo. Alam mo ang dami nilang sabit sa US ha. Yung kay Tantoco. July nagpunta siya. Oo. Alam mo, feeling ko ginamit to ni Trump. Oo. Ginamit to ni Trump. Na, meron kang namatay yung kay na Dick. Tapos yung pinsan mo, may hanky-panky. Oo. True. Kaya alam mo, totoo ha, kasi ang chismis sa kaparangan, yung isang secretary, at nabasa ko yung kanyang memo ha, yung isang secretary na nag-review at nag-aral para dun sa tariff na yan, vehemently disagreed na hindi ka pwedeng mag-agree dyan, no, talagang hindi po sir, ganyan. Secretary yung secretary yung nagbigay nung, tas yun yung sinabi. Kaya ngayon, yung secretary na yun, nagwawala nung, na parang, this cannot, ganyan. This is, a tragedy waiting to happen. Ganon. Ayun. Tapos, ang nangyari niyan, kasi they attempted to redact that filings sa New York. So, ang maganda nito, kumuha ng lahat ng court record kasi merong pwede kang bumili. Yung secretary ba na yan, kabit ng tatay ng DepEdsec? Pwede kang bumili. Kaso, kailangan ay lawyer ka sa US. Pero yun na nga ang eksena ng buhay.
there's too much now kay Martin Romualdez. Pag ang mga campaign, ayaw pa rin nilang tirahin si Martin, baka nabahagian sila ng Japanese serum. Ng Japanese serum, correct. O ng equity shares. O, diba? Kaya ang daming pera ni Tampi. Oo. O, di ba nga, bigla siya naging bilyonaryo. Oo. Yung, magkano ba, most expensive, Japanese ceramics. Bakit kaya attracted sa bato itong mga magpinsa na to? Magkano ba inaabot ng most valuable, kunwari Edo period na ceramics? Pero parang tinaganap ng ceramics sa Japanese. Oo nga Ang sinasabi lang parang it may cost, but hundred thousands of dollars lang. Hindi pag antique imposible. Oo. Ano yan? 3 million Japanese yen. Kasi girl, pag ganyan, syempre, hindi ka naman kukuha ng ceramics na walang certificate of authenticity. Ito mga 112,500 na Edo period na ceramics. Ito based dun sa Christie's na auction. Ayun. Pero sa bagay kasi baka piraso yun paano kung isang collection pala yung nakuha? Well, ang sabi is highly valuable Japanese ceramics. So, ibig sabihin, in more than one. Form. Oo. In more than one yan. Okay. So, more than one. Baka nagbigay ito ng set. Oo, set yan. Sabihin na natin na mga, abot rin yan siguro ng million, ano? Aabot yan siguro ng $1 million. Mga $20 million. Oo. Kasi yung 5 million nga, paano, di ba, hindi pang kanya kunwari So, syempre hindi naman siya papayag na yung 5 million yung malaki. Syempre dapat yung kanya yung malaki. Oo. Pero ang ano ko talaga niyan is, I think time's up. I think for Tambi, it's time's up. Parang nakakahiya. So, sinabihan mo yung Hapon na tinawagan mo yung mga justices. Syempre, yun ang sasabihin ng Hapon sa korte na tinawagan mo. Paano hindi mo naman pala tinawagan? Pinakilala mo na si General. Oy, si Jude. Hindi kaya si Jude, di ba? Or sino pa ba? Si JJ. Si JJ. Girl, feeling ko mga congressman lang yung dinala niya dun. Baka mamaya si Abante. Oo. Tama mga congressman. Tapos hindi rin niya sinabi doon sa mga congressman. Syempre, pagka sasabihin ng mga tao, your honor, ganyan. Kasi congressman, di ba, tinatawag talaga your honor. Di ba? Sabihin nila mga congressman, okay, ganyan, galang naman itong Japanese na to. So, tapos, binulsan niya na yung TF, kanya lang. So, in plural form siya, kasi filled heavy luggage filled with highly valuable Japanese ceramics. So, collection. So, collection siya. So, feeling ko talaga to, this is like, siguro, hindi naman siguro lalagpas ng $50 million. Bongga. Siguro, by the billions. Siguro mga 25, 20, ganyan. Pero, kinuha pa niya yung tapos meron pa siyang equity. Oo.
Yun ang nakakalo. Yun ang dalawa-dalawa na. Well, ano pa ba? Positively identified ka ng mga Hapon. Alam mo, totoo talaga. Ito na lang ang final words ko. Totoo talaga ang kasabihan. Na Japan ang sagot sa kahirapan. Maraming salamat po. Oo siya. Mamilay ka, go. Ako yung dun pa rin sa nangyayari ngayon. Hindi naman sa ayokong iligtas yung mga contractors kasi yung mundo ko may mga kausap din akong contractors At yung mga yan, sumusunod lang yan sa agos. Kung anong tugtog, sasayaw sila. So mag-focus tayo sa mga taong gobyerno na involved. Lalong-lalo na yung mga nasa taas. Yung kumbaga yung may hawak ng pera. So doon tayo magtutok. Wag tayong madala sa yung mga contractors na inaaway natin or yung mga nag-imbestiga. Doon tayo sa talaga, which is nasa Congress. And then, isa pa rin yun, kung na-approve yung budget, sino nag-approve? Presidente, di ba? So, dami-dami yan, hanggang taas yan po. Huwag tayo mag-focus sa mga involved na nasa baba. Doon tayo sa mga nasa taas. Kasi, makulong man lahat ng contractors, gagawa na sila ng sarili nilang contractor, kumpanya. Tuloy pa din. So, dapat ang malinis din yung pinaka-leader ng korupsyon. True. Ayan. Thank you very much, Sas and Mami Laika. Ayan, sabi ni Direk Daryl, closing statement ko, Romualdez ang magpapabagsak sa Marcos. Planggana. Yes, correct. Ayan. Well, ako lang, no, ang tawag dito, ang closing remarks ko nga lang ay ito. Ang tawag dito, lumabas kayo. Diyos ko. Lumabas kayo. It's very, very likely that I will join the September 21 rally if nag-align ng mga stars. Luneta yan, no? Luneta. Hindi. Ibang venue. Ibang venue. Oo. Manggagaling sa, I think sa Commonwealth, tapos magmamarcha papuntang Batasan. Meron din sa Luneta, yung mga magmamaskara naman. Tapos karamihan yung mga rapper, yung mga normal na rider, rapper, yung mga gano'n. Well, maganda nga yun maganda different places. Diba? Ayun. Mga taugama, nakita kong ganun, mga taugama, mga kung ano-anong mga sama ng mga barakong lalaki. Kaya nakakatuwa. Oo, yan. So sana dumami at sana hindi sila yung sa Luneta, hindi sila mga kabataang pabebe ha. Karamihan doon mga barakong manggagawa. Yan. And ayun nga, so again, kagaya nga ng in-emphasize natin today, protest era na. This is the time na dapat kino-call out nyo si Tambi. Diyos ko. This is the time na dapat kino-call out nyo si Tambi at saka si Saldico. Bakit hindi nyo ba mabanggit-banggit yung pangalan nila? Diba? I mean, klaro na. Okay? Wala nang duda. May corruption sa flood control projects. Diba? Yung flood controls, yung palpak ng flood control is causing the lives of Filipino people. Damage to properties. Every year yan ang problema. Pinapatay na nga tayo, ninanakawan pa tayo. Diba? Ngayon, itong korupsyon na to sa flood control ay hindi mangyayari kung hindi binibigyan ng pondo ng mga nasa ng mga nasa kongreso yung mga project na yan. So you cannot hindi ka na pwedeng maghiwalay ng puti sa pula. Ngayon, intindihin yung mabuti itong mga tao na pinipigilan na makarating sa kongreso ang turuan. 'Di ba? That is why I cannot really forgive Vico Soto, no? Kasi si Vico Soto, bakit mo inekis ang mga diskaya? 'Di ba? Yung mga diskaya ang magtutulay kung sino yung mga putang ina dyan sa House of Representatives ang responsable sa mga projects na to. Because if not for them getting those money, allocating those money for those specific projects, hindi tayo magkakaroon ng nakawan. Sila yung nag-facilitate ng nakawan. So it's protest era. Let's all find ways to protest. And kung yung mga hindi makakapunta sa bahay ninyo, find a way on how you can protest. Maybe put a black flag in front of your house. 'Di ba? Yung iba nga ginagawa nila yung yung one piece na flag Yung one piece na flag Yeah, make your protest heard. Ayan. Naging bida kasi ang Diskaya, sabi ni Direk Daryl. Ayun. Ginawa kasing poster boy kasi nga yung mga Diskaya, in order to make Vico Soto so guwapo and so galing, 'di ba? In order to make Vico Soto so guwapo and so galing, kailangan niya ng villain. So ngayon, ginawa nilang villain tong mga Diskaya. Ang pinangalanan ni Bongbong Marcos sa mga contractor 15.
Ba't Diskaya lang yung maingay? Oo, nainis nga ako ba't yung pangalan yung contractor ng mga ko hindi nakalimutan. Oo, pati yung parents ni Claudine ko, 'di ba? Kasi hindi 'yun. Contractor tapos nasa gobyerno at may connection sa pera. Ano pang nun? Connect na 'yun. Correct. Ayan. So anyway, let us be intentional and let us focus. Yun dapat. And we have to make sure that we are going to be a dominant voice in this movement. Yun yung importante. Kasi kung hindi, iko-co-op nila tayo. Kaya importante na lumabas kayo na nakakaalam at lumabas kayo na naiintindihan yung tunay na sitwasyon. Kasi, paartihan tayo ng mga yan. Ayan, merong mga placards ng Jinggoy. Diba? Parang, talaga? Si Jinggoy yung unahin nyo dito? Talaga? Diba? Merong hindi ko sinasabi walang kasalanan ng Senate. I'm pretty sure they have their share. Pero pagdating sa baboyan ng budget, hindi sila yung number one. Hindi sila yung number one dyan. Ayan. So, Power of the purse. Nakanina ang power of the purse. Kunin natin yung pinakaulo dyan. 'Di ba? Para hindi na sila nagre-respond. Ayan. No permit, no rally daw, Joey, pero ang ninakaw hindi natin nalalaman. Buhay na ang nawawala, sabi ni Jumel. Ayun. Well, natin alam kung anong gagawin nila, 'di ba? Ayun. Kwentong barangay, sabi ng mga Uy, alas 5 na. Oo. Wala na akong kwentong barangay. Naubos na yung kwentong barangay ko. Ano pa ba? Lumabas kayo, please. Ako kwento ko na lang yung ang tawag dito, yung ang tawag dito, di ba si Mami Laika, okay ka na, ibababa na kita ha para makwento ko. Sige. Sige. Ang tawag dito, yung kay Tito Soto, kukwento ko na, okay? Kukwento ko na kay Tito Soto. Kasi nga, di ba, parang sabi ni Tito Soto, tinawagan daw siya ni Bongo. Tapos parang ang sabi is if you ask me, I would have signed. It was pertaining to the Senate presidency of Tito Soto, ganon. So kumbaga parang ang tenor kasi ng conversation ni Karen Davila at nila Tito Soto is that hindi niyo ba tinanong yung Duterte Block nung nagkaroon ng change of leadership? Hindi niyo ba inano yung Duterte Block? Sabi lang hindi na, ganon. Kasi sapat naman na daw yung number nila. Pero tinawagan daw siya ni Bongo at sinabi raw ni Bongo na kung tinanong mo ko, I would have signed. Of course, syempre, marami nagpanting yung tenga doon, di ba? Ala, talaga ba? Ang tawag dito? Pipirma siya? So, magma-majority siya? Ganyan? Okay. Yun yung but this was clarified to me. Okay? This was clarified to me by Senator Bongo. Sabi ni Senator Bongo, ganito kasi yan. Okay? Hindi namin sila nakausap. Okay? At sabi ni Senator Bongo, in fact, kung ano yung sinabi ni Sen Aimee, ganun talaga yung nangyari. Ganun, hindi talaga sila kinausap. Wala silang alam na si Senator Tito Soto ang magiging Senate President. Okay? However, sabi niya ganun, sabi ni, syempre, sabi niya, for me kasi, medyo unfair talaga yung sinabi ni Tito Soto. Kasi nga, kumbaga, yung conversation nila, Senate President na siya noon eh. Nung nag-usap sila. So, ang sabi ni Senator Bongo is that, kung ano man yung naging conversation nila, it should be taken doon sa light. Well, ako yung nagtanong doon kay Senator Bongo. Sabi ko, so ibig sabihin ganito ba? Whatever the conversation you had with Tito Soto, it should be taken as part of your effort para mapanatili mo yung yung chairmanship ng Committee on Health. So I asked him that. Sabi ni Senator Bongo, yes, yun talaga yun. Sabi niya ganoon kasi Joey, isa lang naman yung advocacy ko sa aking platform. Ang platform ko talaga, health. Ayan, yung sa malasakit, yung yun talaga yung yun talaga yung gusto kong mapasa akin siya dahil handun yung handun yung platform ng aking advocacy eh. That is the core of my platform, of my that is the core of my politics, sabi niya gano'n. Which makes sense. I think na-explain naman ni Senator Bongo ng maayos yung side niya doon. So, ang gusto niya ipaklaro is that, yun nga, kung meron kaming usapan, ang usapan na yun ay para mapanatili niya yung kanyang chairmanship sa Committee on Health. Which hindi nangyari. Ayun, hindi nangyari. Kasi ang pinalit niya ay si Risa Ontiveros. So, yun siya. Ganon. So, parang ang lang rin niya is that I do not know the intention kung bakit ganon yung pagkakasabi. Sabi niya ganon, hindi niya alam kung bakit ganon ang pagkakasabi. Pero, in so far as he is concerned,
yun yung interpretation niya doon sa mga pag-uusap na yun, na it should be taken as part of his effort na mapanatili niya yung committee chairmanship. Nevertheless, of course, syempre hindi nagtagumpay si Senator Bongo at binigay nga yung chairmanship kay Risa Ontiveros. Ayun. So that's the story about the ayan. So yun, well, inassure naman ni Senator Bongo na of course, I'm not going to leave the Duterte block, ganyan. So sabi ko, well sir, kasi syempre kami bilang mga Duterte supporter, ang importante po sa amin is that we see you as a solid block. 'Di ba? Syempre naiintindihan naman natin kung kunwari meron kayong mga ginagawa in order to to really carry out what you promised to the people. So it might be something like, yung something na hindi for public consumption and things like that, na meron ka talaga mga gagawin, meron ka talaga mga payoff na kailangan gawin in order to maintain kung ano man yung gusto mong mangyari. Pero well, at least yun yung explanation niya. Ayan. And to be fair kay Senator Bongo, he would actually reach out in order to explain himself. And I appreciate that. Ayun, okay? So yun ang ating kwentong barangay, yung barangay na totoo. Ayan.